Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon susuriin natin ang paksang mga benepisyo nga apple cider vinegar para sa mas mahimbing na pagtulog at mas masiglang umaga. Paano possible na ang isang maliit na inumin bago matulog ay maring magpabago sa pakiramdam ng iyong magabi? Paano magdidikta ang isang simpleng pagpipilian kung gigising kang sariwa o magugugol ngam nga oras sa pagbaling, pagtalikod, at paglalakat sa banyo? Ito ang matahimik na tanong na madalas itanong na pagkaraming tao na mahigit 60 taong gulang sa pagkabigo. Ang pagpunta sa banyo sa gabi, sirang tulog, at mga umaga na puno ang pagkapagod ay hindi lamang mga abala. Ito ay manggababala na ang katawan ay nahihirapan sa balanse. Maari mong isipin na edad lang ito, ngunit paano kung ang sagot ay nasa isang simpleng bote na nasa iyong pantry? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ang apple cider vinegar na ininom sa tamang paraan bago matulog ay maaring makatulong na pakalmahin ang iyong pantok, patatagin ang iyong panunaw, at maging payagan ang iyong katawan na makapagpahinga muli ng malalim. Para sa maraming nakatatanda sa Amerika at India, ang gintong likido na ito ay tahimik na naging bahaging tradisyon. Ngunit ang modernong pananaliksik ay unti-unting nakakatuklas ngang nakakagulat na kapangyarihan nito para sa pagtulog at kalusugan. Bago tayo magsimula, gusto kong marinig ang iyong mga saloobin. Saan ka nanonood ng video na ito? Anong oras na para sa iyo ngayon? Mangyaring ibahagi sa mga komento. At kung nasiyahan ka sa pag-aral ngang simple, nagpapabago ngang buhay ng mga tips sa kalusugan, tandaan na i-like ang video na ito at mag-subscribe upang hindi mo kailanman mapalampas ang susunod. Manatili ka sa akin dahil sa susunod na ilang minuto. Susuriin natin kung paano ang apple cider vinegar bago matulog ay maring ang nawawalang hakbang upang bigyan kang payapang gabi at mas maliwanag na umaga. Konteksto at mga hamon sa kalusugan sa pagtanda. Para sa maraming matatandang nasa hustong gulang, ang pagtulog ay hindi na ang malalim at walang patit na pahinga tulad ng dati, kundi isang marupok na siklo na madaling nasisira ng mapagpunta sa banyo sa gabi. Sa Estados Unidos, ipinapakitang pananaliksik na halos kalahati ng mga taong mahigit 60 taong gulang ang nagigising kahit minsan o 2 beses bawat gabi na may matinding pangangailangan na umihi. Sa India, ang pakikibakang ito ay madalas na pinapalala nga nakakaaliw na ritual sa gabi tulad ng tesaa, mainit na gatas, o kahit isang magaan na sopas bago matulog nga pagpipilian na tahimik na nakpapataas ngang panganib ngang magapagising sa gabi. Ang epekto ay higit pa sa ilang nawawalang minutong pagtulog. Kapag pinutol ang malalim na REM sleep, mas kaunting oras ang utak upang makimba ng mga alaala at muling makarga ng enerhiya na nakiwan sa susunod na araw na mabigat sa pagkapagod. Maraming senyor ang naglalarawan ng maumaga kung saan kahit ang isang mainit na tasa ng kape o tsay ay hindi na sapat upang maalis ang pagkalabo. At sa parehong bansa, mayroong hindi mabilang na tahimik na kwento ng mga taong nadapa o nahulog pa sa madilim na oras ng gabi na nagsisikap lamang na makarating ng ligtas sa banyo. Tinutulungan tayo nga aham na maunawaan kung bakit nangyayari ito. Sa pagtanda natin, ang katawan ay gumagawa ng mas kaunting hormon na tinatawag na vasopressin na karaniwang tumutulong sa mga bato na pabagalin ang produksyon ng ihi sa gabi. Kasabay nito, ang pantok ay nagiging mas sensitibo, nagpapadala ng mga senyales sa utak upang gisingin kahit na maliit na halaga lamang ng ihi ang naroon kung minsan ay kalahati lamang ng isang baso. Idada pa rito ang makultural na gawing mapag-inom ng likido sa gabi at ang siklo ng walang pahingang gabi ay nagiging pamilyar. Ito ay maaring maging nakakadismaya at maraming matatandang nasa hustong gulang ang tahimik na tinatanggap ito bilang bahagi ng pagtanda. Ngunit ang totoo ay iba. Ang maliliit na sinadya na pagbabago ay maaring magdulot ng tunay na pagkakaiba. Halimbawa, ang paglilipat ng pinakamalaking bahagi ng
yung pang-araw-araw na pag-inom ng likido sa mas magang oras o pagpili ng mas magaan na pagkain sa gabi ay madalas na nakakatulong sa katawan na makapagpahinga ng mas payapa. Ang simpleng pagsasayos tulad ng paglilipat ng iyong huling tasa ng tsaa sa hapon sa halip na pagkatapos ng hapunan ay maring magpagaan sa pasanin sa pantog at protektahan ang mahalagang oras ng pahinga sa gabi. At narito ang isang pag-asa na paalala. Hindi laging namumula sa gamot lamang ang mga solusyon. Minsan, ang sagot ay matatagpuan sa isang bagay na nasa iyong kusina na tahimik na naghihintay sa isang pamilya na bote. Sa susunod na seksyon, susuriin natin kung paano ang isang simpleng sangkap, ang apple cider vinegar, ay maring sumuporta sa iyong katawan sa pagbabalik ng mas payapang gabi at mas maliwanag na umaga. Ipinakikilala ang apple cider vinegar, ang gintong elixir. Sa buong Amerika at India, madalas na nababahagi ang nga matatandang nasa hustong gulang ng isang tahimik na pagnanais para sa simple at natural na mga lunas na sumusuporta sa kalusugan nang hindi nagdaragdag ng mas maraming gamot sa pang-araw-araw na gawain. Ang isa sa mga naturang lunas ay nanatili sa paglipas ng panahon sa parehong kultura. Apple cider vinegar na madalas tawaging hintong elixir. Sa kanluran, matagal na itong naging bahagi ng folk medicine na pinakakatiwalaan ng mga henerasyon para sa kakayahan nitong magpagaan ng panunaw at magpataas ng sigla. Sa India, kung saan ang kusina ang madalas na unang pinupuntahan ng mga pamilya para sa pagpapagaling, maraming kabahayan ang tahimik na gumamit ng mga paghahanda ng suka para sa paglilinis, pagbabalansa, at pagpapanatili ang kalusugan. Ang sekreto sa likod ng apple cider vinegar ay nasa komposisyon nito. Ito ay gawa mula sa fermented na mansanas at naglalaman ng acetic acid, ang compound na madalas na inyugnay sa mga epekto nito sa kalusugan. Kasama ng acetic acid ay mga enzyme, trace minerals tulad ng potassium at magnesium at antioxidant compounds na nagbibigay sa simpleng likido na ito na kakagulat na kapangyarihan. Kinikilala na ngayon nga siyentipiko ang alam na instinctively ngating mga lolo't lola na ang isang kutsara ng simpleng suka na ito ay maaring dahan-dahang makaimpluwensya kung paano pinoproseso ng katawan ang asukal. Tinutunaw ang pagkain at pinamamahalaan pa ang mga mapanganib na bakterya. Nagbibigay ang modernong pananaliksik na ebidensya upang suportahan ang mga tradisyonal na paniniwalang ito. Ipinapakita ng ilang pag-aral na ang apple cider vinegar ay maring makatulong na patatagin ang blood sugar na lalong mahalaga para sa mga matatandang nasa hustong gulang na maring may pre-diabetes o diabetes. Ipinapakita ng iba pang pagsisiyasat ang kakayahan nitong pabagalin ang pag-alis ng laman ng tiyan na nagpapabuti sa pagsipsip ng sustansya habang binabawasan ang hindi comfortable na pamamaga pagkatapos ng pagkain sa gabi. At dahil mayroon itong natural na antibakterial na katangian, maari rin itong gumanap ng papel sa pagpapanatiling balanse at malusok ang bituka. Para sa maraming manonood, pamilyar ang imahe. Sa isang tahanan sa Amerika, ang apple cider vinegar ay madalas na tahimik na nakalagay sa pantry. Itinula sa likod ng harina at mga dalatang pagkain. Sa India, matatagpuan ito sa istante ng pampalasa sa tabi ng garapon ng turmeric, cumin at awain na matiyagang naghihintay na gamitin. Ang pamilyar na ito ay parehong nakakaaliw at makapangyarihan, nangangahulugan ito na ang posibleng solusyon sa mga walang pahingang gabi o hindi madaling panunaw ay maaring nasa abot na. Gayunpaman, mahalagang maging malinaw ang apple cider vinegar ay hindi isang miracle cure. Hindi nito maaring palitan ang pangangalagang medikal. Ni hindi rin ito dapat tingnan bilang sagot sa bawat problema ng pagtanda. Ngunit kung gagamitin ng matalino at tuloy-tuloy, maaari itong maging isang sumusuportang kasangkapan.
isang banayad na kaalyado sa pagpapanatili nga enerhiya, pagpapabuti ng pagtulog, at pagpapahupa nga natural na ritmo nga tawan. Para sa maraming senyo na tahimik na nagdadala ng pasanin ng pagkapagod, mga pagpunta sa banyo sa gabi o takot sa pagbaba ng kalusugan, nag-alok ang maliit na bote na ito ng pag-asa. At ang paasa na sinamahan ng aksyon ay madalas ang unang hakbang tungo sa pagbabago. Sa susunod na seksyon, susuriin natin ang mapartikular na benepisyo na maaring idulot ng apple cider vinegar kapag ininom bago matulog, lalo na para sa matatandang naghahanap ng mas malalim na pahinga, mas matatag na enerhiya, at mas maliwanag na umaga. Pagugnay nga apple cider vinegar sa pagtulog at pag-ihi sa gabi. Para sa maraming matatandang nasa hustong gulang, ang pagkadismayangang pagising ng 2 o 3 beses bawat gabi ay hindi lamang tungkol sa pagkawalangang pahinga. Ito ay tungkol sa pagkawalangang kapayapaan. Ang apple cider vinegar, kapag ginamit ng matalino bago matulog ay maaaring makatulong na tugunan ang ilan sa manakatagong sanhi na nakakaistorbo sa pagtulog at nagpapadala sa mga senyor na maglakad patungo sa banyo sa dilim. Ang isang mahalagang paraan na nakakatulong ito ay sa pamamagitan ng pagpapatatak ng blood sugar sa buong gabi. Maraming matatanda sa Amerika at India ang nagigising hindi dahil sa talagang puno ang kanilang pantok, kundi dahil sa isang biglaang pagbaba ng blood sugar na gumigising sa kanila. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mas pantay na antas ng glucose, binabawasan ng apple cider vinegar ang matahimik na pagising na ito na nagpapahintulot sa utak na manatiling kalmado hanggang umaga. Ang panunaw ay isa pang napapansing kadahilanan. Ang mabibigat na hapunan, mga late-night snack o manggagawi sa kultura tulad ng soda sa US o tsaa sa India ay maaring magiwan ng tiyan na namamaga at pumipindot sa pantok. Ang isang diluted na kutsara ng suka ay nakakatulong sa pagkain na gumalaw ng mas maayos, nagpapagaan ng pressure at nagpapababa ng pangangailangan na umihi. Para sa isang retirado sa Michigan, ang simpleng pagpapalit ng kanyang gabi-gabing tsola ng isang baso ng mainit na tubig at suka ang gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng 2 pagpunta sa banyo at isang payapang pahinga. Ang acid reflux ay isa ring madalas na salarin. Madalas gumigising ang mas senyor na may pakiramdam ng pagsunok sa dibdib at napapagkamalan lamang ang discomfort para sa ibang dahilan para bumangon. Sa pamamagitan ng dahan-dahang pagbabalanse ng pH ng tiyan, mapapakalma ng apple cider vinegar ang reflux na binabawasan ang mamasakit na pagkaantala. Isang matandang babae sa Delhi ang minsan ay nagbahagi na ang paglilipat ng kanyang bedtime chai sa hapon at pagdaragdak ng suka bago matulog ay nagbigay sa kanya ng mas payapang panunaw at mas mahabang pagtulog. Gayunpaman, ang mas malalim na benepisyo ay nakasalalay sa pagsuporta sa nakapagpapagaling na pagtulog. Kapag naabot ng katawan ang malalim na siklong pahinga, natural na bumubuti ang regulasyon ng hormona. Ang vasopressin, ang hormona na nagpapabagal sa produksyon ng ihi sa gabi, ay gumagana ng mas epektibo. Ang resulta ay mas kaunting pagpunta sa banyo at mga umaga na mas magaan, mas matatag at hindi gaanong malabo. Siyempre, ang suka ay hindi isang himala. Ito ay pinakamahusay na gumagana bilang bahagi ng isang pinag-isipang gawain. Ang pag-iwas sa mabibigat na likido sa gabi, ang pagpili ng magang hapunan at ang pagpapahintulot sa katawan na dahan-dahang manatili ay mahalaga rin. Gayunpaman kapag sinamahan ng mga gawin na ito, ang apple cider vinegar ay naalok sa mga senyor ng isang maliit ngunit makabuluhang kasangkapan upang protektahan ang regalo ng walang patit na pahinga. At sa mga huling taon, ang regalong iyon ay maaring isa sa mga pinakamahalaga sa lahat. 13. Mga benepisyong apple cider vinegar bago matulog. Kapag pinausapan ang mga natural na lunas,
Maraming matatanda sa parehong Estados Unidos at India ang tahimik na nagtataka kung ang isang simpleng bagay ay talagang makakagawang pagkakaiba sa kanilang edad. Ang apple cider vinegar, bagamat simple, ay sapat ng pinaaralan upang imungkahi na maari itong sumuporta sa ilang mahahalagang bahaging kalusugan. Hindi ito lunas at hindi ito dapat palitan ng propesyonal na pangangalagang medikal, ngunit maari itong maging isang sumusuportang kasangkapan. Dahan-dahan nating lakaran ang 13 posibleng benepisyo. Bawat isa ay ipinaliwanag ng may malinaw na agham, praktikal na payo, at isang kwento na maaring pamilyar sa iyong sariling buhay. Ang isang pagpapalakas ng enerhiya para sa umaga. Isa sa mga tahimik na pagkadismaya na ibinabahaging maraming matatanda ay ang pagising na nakakaramdam pa rin ng pagod kahit na pagkatapos tila isang buong gabi ng pagtulog. Ang apple cider vinegar ay maaring makatulong sa pamamagitan ng pagsuporta sa paraan ng paggawa ang enerhiya ang katawan sa cellular level. Ito ay naglalaman ng acetic acid na nakakatulong sa katawan na gumawa ng mas maraming adenosine triphosphate, ang mismong gasolina na ginagamit ng ating maselula. Halimbawa, isang matandang Ginoo sa Ohio ang minsang nagsabi na kalahating gising lamang siya hanggang sa kanyang pangalawang tasang kape, ngunit matapos magdagdag ng maliit na diluted na kutsara ng suka bago matulog, napansin niya na ang mga umaga ay hindi na gaanong mabigat. Bagamat ang suka mismo ay hindi pumapalit sa pahinga, maari nitong maiwasan ang mga matamlay na pagbaba na nagpaparamdam sa araw na mahaba at nakakapagod. Dalawa, sumusuporta sa matatag na blood sugar. Maraming senyor ang tahimik na naalala tungkol sa blood sugar, lalo na ang mas sinabihan na prediabetic o namamahala ng type 2 diabetes. Iminumungkahingam nga pag-aral na ang apple cider vinegar ay maaring mapabuti kung paano hinahawakan ng katawan ang glucose, lalo na sa gabi, sa pamamagitan ng pagpapabagal sa paglabas ng asukal sa bloodstream at pagtulong sa mga sel na sumipsip nito ng mas mahusay, mababawasan ng suka ang mga pagtaas ng umaga. Sa India, ibinahagi ang isang retiradong guro sa Pune na hinikayat siya ang kanyang doktor na subukan ang suka bago matulog upang suportahan ang kanyang pagkain sa gabi. Maingat pa rin niyang sinusunod ang kanyang medical plan, ngunit natagpuan niya na nagigising siya na may mas matatag na enerhiya at mas kaunting pagkalabo sa umaga. Ang maliit na gawi na ito ay maring magpagaan ng pagkabalisa tungkol sa hindi mahuhulaang pagbabago ng blood sugar. 3. Nakakatulong sa pamamahala ng timbang. Ang pagkontrol sa timbang ay nagiging mas mahirap sa pagtanda, bahagyang dahil sa pagbagal ng metabolismo at mas malakas na cravings sa gabi. Ang acetic acid sa suka ay kilala na nagpapataas ng expression ng gene na nagsusuno ang taba habang binabawasan din ang gana. Para sa maraming senior, nangangahulugan ito ngang mas kaunting late-night snack at mas kaunting taba sa tiyan sa paglipas ng panahon. Inilarawan ng isang lola sa Texas kung paano siya madalas na kumukuha ng cookies sa 9:00 p.m. dahil sa nakagawian. Nang magsimula siyang uminom ng diluted na apple cider vinegar, sa halip ay nakita niyang mas kalmado ang kanyang gana. Hindi dramatic ang pagbabago sa magdamag, ngunit sa paglipas ng linggo ay napansin niyang mas comfortable ang kanyang damit na nagbalik ng pakiramdam ng kumpiyansa. 4. Nagtatagyod ng nagnining na balat. Ang balat na tumatanda ay madalas na nakakaramdam na pagkatuyo, pagkalabo o madaling mainis na nag-iwan ng maraming matatanda na nagnanais ng natural na glow ng walang mamahaling creams. Ang apple cider vinegar ay may banayat na exfoliating acids na nakakatulong na alisin ang mapatay na selula ng balat na nagpapakita ng mas sariwang malayer sa ilalim. Binabalanse din nito ang piyakay ng balat na nagpapababa ng iritasyon. Sa Massachusetts, ibinahagi ng isang senior na inilalagay niya ang diluted na suka gamit ang cotton pad minsan sa isang linggo habang humihigop din kaunting halaga sa gabi. Aniya,
Nabigay ito sa kanyang balat na lambot na hindi niya naramdaman mula nung siya ay nasa 40s. Ang aral ay hindi kawalang-galang kundi dignidad. Ang pakiramdam ngang kaginhawaan kapag tumitingin sa salamin ay lubos na nakakapagpanatag. 5. Nagpapagaan ngang panunaw. Ang pamamaga, indigestion, at discomfort pagkatapos ngang hapunan ay karaniwang mga alalahanin para sa mga matatanda sa parehong India at Amerika. Ang apple cider vinegar ay maring makatulong sa pamamagitan ngang pagtaas ng nga enzyme ngang tiyan na nagpapahintulot sa pagkain na masira ng mas mayos. Inilarawan ng isang retiradong driver ng bus sa Mumbai kung paano siya nakakaramdam ng bigat pagkatapos ng kanyang gabi-gabing dal at kanin, madalas na nakahiga na gising na may discomfort. Nang magsimula siyang magdagdang isang diluted na kutsaritang suka bago matulog, napansin niya ang mas kaunting pamamaga at mas magaan na pakiramdam sa buong gabi. Ang panunaw na dumadaloy ng madali ay maaring mabalik hindi lamang ng pisikal na kaginhawaan kundi pati na rin ng kapayapaan ng isip na kailangan upang makapagpahinga. 6. Sumusuporta sa kalusugan ng puso. Ang sakit sa puso ay nananatiling pangunahing alalahanin para sa mga matatanda sa buong mundo. Ipinahihiwating ang ilang pananaliksik na ang suka ay maaring magpababang cholesterol at triglycerides habang bahagyang nagpapabuti ng blood pressure. Ito ay banayad ngunit makabuluhang pagbabago para sa mga senior na naghahanap upang protektahan ang kanilang nga puso. Sa Florida, isang babae sa kanyang 70 ang nawento kung paano siya napagod na marinig lamang ang masamang balita sa kanyang ma-check-up. Sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na pagbabago kabilang ang paglalakad, pagkain ng mas maraming gulay, at pagdaragdag ng apple cider vinegar, nakaramdam siya ng mas kontrol. Alam niya na ang suka ay hindi kapalit ngamot, ngunit inilarawan niya ito bilang isang pang-araw-araw na boto para sa aking puso. 7. Nakakapagpakalma ng namamagang lalamunan. Ang namamagang lalamunan, maging mula sa panapanahong allergy o banayad na impeksyon, ay maaring maging partikular na nakakabahalala sa gabi. Ang antibacterial na katangian ng acetic acid ay nakakatulong na labanan ang mamikrobyo na nagiging sanhi ng iritasyon. Ang pagmumumog ng diluted na suka bago matulog ay maaring magpagaan ng discomfort at magsulong ng pagaling. Isang matanda sa Delhi ang nagsabing madalas siyang gumigising na may namamagang lalamunan tuwing taglamig. Ngunit matapos subukan ang lunas na ito, mas payapa ang kanyang magagabi. Para sa mga senior na nahihirapan na sa pagkaantala ng pagtulog, ang maliit na ginhawa na ito ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba. 8. Isang natural na deodorant. Ang amoyng katawan ay maaring tahimik na makabahal sa maraming matatanda, lalo na sa mainit na klimang India o sa tuyong tag-araw ng Amerika kung saan iba ang pakikipag-ugnayan ngang pawis at bakterya. Ang suka na dahan-dahang inilalagay sa kilikili gamit ang cotton ball o kinakain sa maliit na halaga sa gabi ay maaring makabawas sa paglaking bakterya na nagiging sanhing amoy. Isang balo sa Arizona ang nagpaliwanag na dati ay nakaramdam siya ang hiya sa mga pagtitipon ng lipunan na nag-alala na napapansin ng iba ang kanyang amoy. Nang magsimula siyang ang lingguhang banlawan ng suka, sinabi niyang mas naging kumpiyansa siya na umupo malapit sa mga kaibigan. Ang maliliit na detalyeng dignidad ay lubos na mahalaga sa pagtanda. 9. Pagpapatahimik ng acid. Ang reflux acid ay madalas na umaatake sa gabi, gumigising sa mga senyor na may nasusunog na sensasyon at nagnanakaw ng kanilang mahalagang pahinga. Ang suka ay maaring pakinggan na hindi makatwiran, ngunit para sa ilan ito ay nakakatulong na balansehin ang antas ng acid sa tiyan at maiwasan ang backflow na nagiging sanhing reflux. Isang retiradong nurse sa New Jersey ang nagbahagi kung paano niya inilalagay ang antacid sa kanyang bedside table, ngunit napagod sa siklo. Sa gabay ng kanyang doktor,
Sinubukan niya ang diluted na apple cider vinegar bago matulog at natakpuan na mas madalas ang kanyang nga episode ng reflux. Ibinabalik ngang ginhawa ang kanyang kakayahang makatulog sa buong gabi nang walang takot. 10. Pagsuporta sa malusog na buho. Ang buho na dating kumikinang sa kabataan ay madalas na nagiging malutong o manipis sa pagtanda na nagiwan ngang maraming matatanda na nakakaramdam ngang hindi na sila ang dating sarili. Ang apple cider vinegar ay maaring kumilos bilang isang banayad na conditioner kapag diluted at ginamit bilang isang banlawan. Ang acetic acid nito ay nag-alis ngang build-up, nagbabalanse sa pH ngangit at nagpapahintulot sa mga follicle na huminga. Isang lola sa India ang naglarawan kung paano siya ipinakilalang kanyang apo sa suka na banlawan. Nagulat siya nang matuklasan na ang kanyang buho ay mas malambot at hindi na gaanong makati na nagpataas ng kanyang espiritu. Minsan ang maliliit na pagbabago ay nagbabalik ngang pakiramdam ngang kagandahan at pagpapahalaga sa sarili na tila tahimik na ninakaw ngang pagtanda. 11. Pagpapagaan ng stress at pagsusulong ng pagtulog. Hindi nawawala ang stress sa pagtanda. Nagbabago lamang ito ang anyo madalas sa mga alalahanin tungkol sa kalusugan, pananalapi o pamilya. Maaring makatulong ang suka na ayusin ang mga neurotransmitter tulad ng serotonin na sumusuporta sa pagpapahinga at mas malalim na pagtulog. Sinabi ngang isang retiradong punong guro sa California na madalas siyang nakahiga na gising na nag-isip sa kanyang araw. Matapos subukan ang suka bilang bahagi ngang isang nakapapawi na ritual bago matulog, napansin niyang hindi na gaanong maingay ang kanyang masalobin. Hindi ito magic, ngunit nagbigay ito sa kanyang ang pahintulot na pakawalan ang tensyon. Kapag sa wakas ay dumating ang pagtulog, nagpapagaling ang katawan at nagpapagaling ang isip. 12. Pagpapahusay ng libido. Ang mapag-usap tungkol sa pagiging malapit sa mahuling taon ay madalas na iniwasan. Ngunit maraming senyor ang tahimik na namimiss ang pagiging malapit na dala nito. Ang apple cider vinegar ay maaring mapabuti ang sirkulasyon at suportahan ang mga hormon na naugnay sa libido. Isang mag-asawa na nasa 10 mula sa Bangalore ang pribadong nagbahagi na pareho silang nakaramdam ngang mas comfortable at konektado pagkatapos ipasok ang gabi-gabing gawin na ito. Para sa kanila, ang suka ay hindi gaanong tungkol sa chemistry at higit pa tungkol sa pagpapanumbalik ng pagsasama. Ito ay isang paalala na ang pagtanda ay hindi nagbuburang pangangailangan para sa pagiging malapit, tanging ang katawan minsan ay nangangailangan ng kaunting dakdak na pangangalaga. 13. Pagsuporta sa kalusugan ng reproduktibo ng lalaki. Para sa mga matatandang lalaki, ang maalalahanin tungkol sa sigla at fertility ay maaring hindi gaanong mahalaga ngunit nagdadala pa rin ng emosyonal na bigat. Iminumungkahingang pananaliksik na ang suka ay maaring mapabuti ang bilang at kalidad ng tamot sa pamamagitan ng impluensya nito sa mga hormon tulad ng testosterone. Tumawa ang isang lolo sa Chicago habang inamin niya na hindi niya planong magkaroon ng mas maraming anak ngunit nakaramdam pa rin ng katiyakan sa ideya ng pagiging matatag. Sinabi niya na parang hindi pa sumusuko ang aking katawan sa akin, mahalaga ang madamdaming ito. Kahit na ang agam ay umuunlad pa, ang pag-asa na dala nito ay maaring maging makapangyarihan. Sama-sama. Ang 13 benepisyo na ito ay nagpapaalala sa atin na ang kalusugan ay hindi tungkol sa paghabol sa mga himala, kundi tungkol sa pag-alaga ng katawan ng dahan-dahan, isang pagpipilian sa bawat pagkakataon. Hindi papalitan ngang apple cider vinegar ang payong medikal. Ngunit para sa mga senyor na nahahanap ngang maliliit na hakbang upang maibsan ang discomfort at mabawi ang kumpiyansa, maaring ito ay isang tahimik na kaalyado. At habang tayo ay nagpapatuloy, tandaan ito.
Ang landas sa mas mahusay na gabi at mas maliwanag na umaga ay madalas na nagsisimula sa pinakasimpleng kasangkapan. Naghihintay ng matiyaga sa iyong sariling kusina. Paano gumamit ng apple cider vinegar ng ligtas at epektibo? Para sa mga senior na interesado sa apple cider vinegar, ang pinakamahalagang aral ay ito. Ang maliliit na hakbang ay nagdudulot ng benepisyo, ngunit ang walang ingat na paggamit ay maaring magdulot ng pinsala. Ang una at pinakaligtas na panuntunan ay laging paglapnaw. Ang isang simpleng halongang 1 hanggang 2 kutsara sa isang buong baso ng mainit na tubig, mga 8 os, ay ginagawa itong sapat na banayad para sa tiyan. Maraming tao rin ang nakahanap na ang pagdaragdag ng 1 kutsarita ang honey ay nagpapalambot sa matalim na lasa na ginagawang isang nakapapawing loop na ritual sa gabi ang tila isang mapait na gawain. Mahalaga rin ang oras. Ang pag-inom nito ng 45 hanggang 60 minuto bago matulog ay nagpapahintulot sa katawan na iproseso ito ng walang pagpapahirap sa tiyan. Kung inumin ng masyadong huli, maaring magdulot itong pagkaantala. Kung inumin ng masyadong maaga, ang epekto ay maaring hindi magtagal sa buong gabi. Kung paano mo natutong igalang ang oras ng iyong katawan sa paglipas ng mataon, ang paggalang sa oras sa suka ay nakakatulong sa iyong katawan na gumana kasama mo, hindi laban sa iyo. Para sa buhok at balat, mas simple ang payo. Ang isang diluted na solusyon, magkaparehong bahagi ng suka at tubig, ay maaring ilagay ng hindi hihigit sa 1 beses sa isang linggo. Madalas na nagre-report ang mga senior ng mas malambot na buhok, mas kaunting kati, at mas kalmado na balat. Ngunit tandaan na ang anit at mukha ay nagiging mas sensitibo sa pagtanda. Ang sobrang paggamit ay maaring magdulot ng iritasyon, kaya mahalaga ang pagiging moderasyon. Mayroon ding mahahalagang babala. Huwag kailanman inumin ng diretso ang apple cider vinegar. Ang asido nito ay maaring makasira ng enamel, ngipin at makairita sa lining ng tiyan. Ang mga taong may gastroparesis, stomach ulcers o ang mga umiinom ng gamot para sa diabetes o sakit sa puso ay dapat kumonsulta muna sa kanilang doktor. Ang tila hindi nakakapinsala sa isang tao ay maaring makaiba ang interaksyon sa katawan na iba, lalo na kung mahina na ang kalusugan. Isaalang-alang ang kwento ng isang matandang babae sa Texas na nagdagdag ng suka sa kanyang routine matapos itong marinig mula sa kanyang apo. Napansin niya ang mas kaunting pamamaga sa gabi at mas maraming enerhiya sa umaga. Sa kabilang panig ng karagatan, isang retiradong tindera sa Mumbai ang sumubo ng parehong gawi at nakita na nabawasan ang kanyang papunta sa banyo sa hating gabi na naiwan sa kanya ng mas kalmado, mas mahabang tulog. Hindi magkapareho ang kanilang resulta, ngunit pareho nilang natuklasan na ang maingat at magalang na paggamit ay nagdulot ng tunay na ginhawa. Para sa mga matatandang nasa hustong gulang na namamahala ng pang-araw-araw na hamon sa kalusugan, ang banayad na pamamaraang ito ay maaring maging paalala na hindi pa nawawala ang kontrol. Sa pasensya, karunungan, at maliliit na pagsasayos, kahit ang isang bagay na simple tulad ng apple cider vinegar ay maaring sumuporta sa katawan. Hindi ito isang miracle cure, ngunit kapag hinawakan ng may pag-ingat, maaari itong maging isang tahimik na kasama sa pagprotekta sa malalim na pahinga at matatak na enerhiya na nararapat sa mga huling taon. Mga karaniwang pagkakamali at kung paano iwasan ang mga ito. Maraming matatanda ang nagsisimulang gumamit ng apple cider vinegar ng may pag-asa, ngunit ang ilang simpleng pagkakamali ay maaring tahimik na gawing pinakmulan ng discomfort ang nakakatulong na gawin na ito. Isang karaniwang pagkakamali ay ang pag-inom ng labis ng sabay-sabay. Dahil sa acidity nito, ang malalaking halaga ay maaring makairita sa tiyan, na nag-iwan sa mga senior na may heartburn o pagduduwal sa halip na kaginhawaan. Mahalaga ang pagiging moderasyon.
1 hanggang 2 kutsara lamang na diluted sa tubig ang sapat. Ang isa pang pagkakamali ay ang pag-inom ng suka kaagad pagkatapos ng isang mabigat na hapunan kasama ng malaking dami ng tubig. Maari nitong palabnawin ang mga asid sa tiyan at lumihang presyo na humahantong sa pamamaga at mas maraming pagpunta sa banyo sa gabi. Ang mas mahusay na pamamaraan ay bigyan ang katawan ng ilang oras maghintay ngang hindi bababa sa 45 minuto pagkatapos ng hapunan bago inumin ang pinahalong. Ang ilang mga senyor ay nahuhulog din sa mapanganib na paniniwala na ang apple cider vinegar ay maring pumalit sa iniresetang gamot, lalo na para sa pagkontrol ng blood sugar. Hindi ito totoo, at ang pagtatangkang palitan ang sukang gamot para sa diabetes ay maaring maglagay sa panganib sa kalusugan. Maaring suportahan ngang suka ang matatag na blood sugar, ngunit dapat itong salamat sa panonood.